mga agila may nagbatay. Private army, gila. May armas. Kung Ginoo, Diyos, sa amin, dili yung guwad. Wow, magpriso sa Manila. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at narito po tayo para sa ating panibagong reaction video. At ito po ay patungkol sa usapang kulto mga kababayan po natin at umano'y buhay na Diyos ng Socorro, Surigao del Norte, diyan sa sitio Kapihan mga kababayan po natin. So pagkatapos nga na makontempa ng Senado, itong si umano'y si Jerence Kilario or kilala bilang alias Senyor Aguila na umano'y leader ng Socorro Bayanihan Service Incorporated na tinataguriang kulto mga kababayan po natin ay nagsialisa na itong mga miyembro niya at mukhang nagising na nga mga kababayan po natin sa mga pambubudol ni Jerence Kilario na si Senyor Aguila na sinasabi na umano'y makakaakyat sila sa langit kapag sinusunod ang kanyang mga kagustuhan mula sa gupit, sa pilitang pagpapakasal o yung mga bata or underage na pagpapakasal nga mga kababayan po natin at ilang pang batas na kanyang ini-implement dito sa sitio Kapihan. Isa nga rin dyan itong talagang mandatory training ng umano'y kanyang sundalo mula sa bata hanggang sa mga talagang profesional na mga dating pulis, dating army, dating miyembro ng fire, mga kababayan po natin na nagretiro or hindi man nagretiro, nag-awol sa kanilang serbisyo para maglingkod dito kay Senyor Aguila. May mga teachers pa, may mga administrator pa. So napakadami mga kababayan po natin. Sa maikling salita, nabudol nga sila at nagising na umano sila sa pambubudol na ginawa sa kanila nitong ni Senyor Aguila. At lalong-lalo na, nagdeklara na itong DENR na umano'y ikansila na ang kontrata patungkol sa itong Socorro Bayanihan Services Incorporated na sila nga ang magmamanage dito sa sitio Kapihan na ito, mga kababayan po natin. Pati Comelec nagbisita na rin para umano magkaroon ng pagkakataon na mangampanya itong mga tumatakbong barangay officials. At syempre makapagboto rin ng malaya itong mga miyembro ng umano'y Socorro Bayanihan Services Incorporated. Comelec sa sitio Kapihan kahapon. Bagaman mas maluwag na ang labas-masok ng mga miyembro ng SBSI sa sitio Kapihan, ayon kay Attorney Kimpi Canta, ang election supervisor ng Comelec sa probinsya ng Surigao del Norte, hindi sila nagpapakampante. In fact, personally, I'm a resident of Socorro. Isolated talaga yung lugar for the longest time. So, the part of the Comelec, yan yung concern natin. Pagdating ng halalan, baka yung mga tao hindi free makaboto. Aabot sa 2,500 ang registered voters sa komunidad ng SBSI na may lawak na 3 hektarya. At nais din daw nilang matiyak na malayang makakapangampanya mga kandidato sa sitio Kapihan. Because we know for a fact that the residents of Kapihan are voters of Barangay Siring. And in Barangay Siring, there are candidates. So as far as Comelec is concerned, kailangan nating ma-check kung yung mga kandidato natin is pwede bang mga kampanya doon. So, maging mga bisita, mas maluwag na rin ang pagpanik sa sitio Kapihan. Si Fredgie, tuwang-tuwa habang nag-aayos ng kanyang habal-habal bago bumiyahe sa bayan. So ano na nga mga kababayan, at least nakalaya na sila mga kababayan sa kamay ng Agila na talagang masyadong mahigpit at may sariling batas, may sariling gobyerno mga kababayan po natin. So kawawa naman yung mga taong ito na napaniwala nitong nagpakilalang buhay na Diyos mga kababayan po natin at kung ano pa ang kanilang motivation na sinasabi na makakapunta umano sila sa langit basta't nandito sila sa Kapihan. So napaka galing at tayo napapaisip tayo kung paano niya napaniwala yung higit 4,000 na katao at imagine mo 60% pala na nakatira dito ay botante mga kababayan natin. Sir, maluwag.
Hiniling na rin daw ng PNP sa SBSI na wag harangan ang nag-iisang daan papasok at palabas ng sityo. Mukha po nila ang bakas po sa mukha nila yung kasiyahan. Tumakas ko mo saan ang mga gwardiya may ikot sa likod, mga agila may nagbatay, private army gila may armas. Bukod So yan mismo mga kababayan po natin, si tatay talagang magkumpirma na may private talagang sundalo itong si Senior Aguila, mga kababayan po natin. So siya na mismo nagsasabi, kasi sinubukan niya na pala na ilang bisis na tumakas dahil naranasan nila ang hirap at gutom dito sa Sitio Kapihan. So ngayon mga kababayan po natin, ang swerte lang ng pamilya ni tatay na ito, dahil ang kanilang bahay dito sa bayan ay hindi nila binenta at hindi pa nasira. So ibig sabihin na may maintain pa rin nila kasi nakakalabas sila kahit paano gumagawa sila ng dahilan So kawawa na lang yung mga naiwan doon na wala na talaga ring mauuwian sa bayan dahil ang kanilang bahay kung hindi inabandona, nasira na, ay ibinenta na nila mga kababayan po natin. So ngayon dahil kukunin na ito ng DENR ang lupang ito, ay problema ngayon ng mga tao dyan kung saan sila i-relocate at kung saan sila ililipat. Kasi palagay natin mga kababayan po natin, baka tuluyan talagang tatanggalin na yung mga taong dyan. Kasi may nakikita rin ang DENR na ilang pang-aabuso umano, lalo na sa lupa dyan, na yung kanilang usapan ay dapat i-develop. Pero napuno na ng bahay dahil patuloy na nagre-recruit itong si Senior Aguila. So ang ano lang dito, kasi nga mayroong mga lumabas, mayroong nakatakas na hindi na talaga matanggap itong pang-aabuso ni Senior Aguila at ng kanyang mga opisyal. Pero ayon nga sa mga senador natin, mga kababayan na mukhang may kumukontrol kay Senior Aguila na ito ay parang puppet lang. So siya lang nasa front dahil matalino, magaling magsalita, pero may mga taong nasa likod nito na kumukontrol sa kanya. So hanggang ngayon nakakulong pa itong umano'y si Senior Aguila. Kung balik ito, hindi na balik ito kay o anong gawin na dito kung patayin ako, wala balik. mensahe naman niya sa mga dating kasamahan na kasapi pa rin ng SBSI. Totoong Ginoo Diyos sa amin, dili yung guwad. Wow, mapriso sa Manila. Baba na sila kay Diyos yung gituhan nila dito. Hindi totoo. Kami na sana matulungan ng ating Natawa tayo mga kababayan po natin sa naging komento ni tatay na hindi umano totoo ang Diyos na kanilang pinapaniwalaan. So nabudol nga talaga siya mga kababayan po natin. So ngayon ang problema nasa kay Mayura na. Kasi kung paano niya ililipat, kung saan niya i-relocate itong mga miyembro nitong umano'y Socorro Bayanihan Services Incorporated na tinaguri ang kulto nga mga kababayan po natin at may sariling sundalo. So sana mahukay or makita man lang itong mga posibleng armas kung saan nila pinagtatago. Dahil yan ay kinumpirma ng ilang miyembro mismo na sinubukang tumakas na hinarang nitong napaka-loyal talaga. So kaya marami pa rin loyal kay Senior Aguila Ang sinabi nila na hindi talaga sila alis Talagang may nagsasabi pa na imbis na madismaya ay lalong lumakas ang kanilang paniniwala. Naku, baliw na baliw talaga sila kay Senior Aguila. mahalaan, no, na sana mayroong pabahay na project at saka yung livelihood na maibigay sa kanila para sila magsimula muli amitingan kung ano ang kayang maitulong ng LGU. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung evacuation center ng munisipyo. Pwede yon yung training center namin. Pwede din magamit yung kumbento. Pwede naman siguro yung mga barangay gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng Socorro ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan. Sa unang pagkakataon, bumisita ang Commission on Elections o COMELEC sa Sitio Kapihan kahapon. Bagaman mas maluwag na At yun nga mga kababayan po natin, hanggang ngayon nakakulong pa rin pala itong si Senior Aguila at mukhang nagdadalawang isip na rin itong mga senador po natin. Kung itutuloy pa ba ang umano'y gagawing Senate investigation mismo sa Socorro
Kasi mukhang natatakot sila sa mga sinasabi ng ilang mga dating miyembro na umano'y napakalakas pala itong armadong grupo or armadong sundalo ni Senyor Aguila. So natatakot sila na posibleng magkaroon ng gulo. So malay natin, di ba? Pagdating pala doon, bigla nilang sakupin itong Socorro, which is meron silang miyembro, mga kababayan po natin, na 4,000. So gaano kadami yun? Napakarami yan. At lahat pala yan aktibo, ha? Tandaan po natin. Mula sa bata hanggang sa matanda ay patuloy yung kanilang pagtitraining umaga't gabi. Di ba? Ganon katindi ang kanilang pagtitraining na mukhang may pinaghahandaan na malaking gulo. Ika nga, mga kababayan natin. Alam.